Gagawin ko ang lahat kahit ano para lang hindi maagaw ni Tanggol pagiging mayor ko. Sa pagpapatuloy ng ating kwento noong nakaraang episode, January 26, 2026. Pinatawag ni Vice Mayor Roberto si Ponggay. Wika ni Vice sa pulis, iwan mo muna kami. Wika pa niya para naman kay Ponggay. Sige, maupo ka. Sagot naman ni Ponggay. Ano pong kailangan niyo sa akin? Kalmadong sagot naman ng Vice Mayor. Binasa ko lang yung report tungkol sa nangyari. Lumalabas na nakipagsabuatan ka kay Tanggol. At maraming beses na tinulungan mo siyang makataka sa isang police operation. Sagot naman ni Ponggay. Wala pong katotohanan sa lahat ng binibintang sa akin. Si Vice ay biglang natawa na para bang hindi sumasang-ayon sa sinabi ni Ponggay. At sinambit ang mga salitang, kasiyahan mo bang hindi maintindihan kung gaano kabigat ang kasong hinaharap mo? Dagdag pa ng Vice Mayor. Maliban sa obstruction of justice, maaari ka ding sampahan ng accessories to the crime. Grave misconduct, dishonesty at serious neglect of duty. Sa ganyang patong-patong na kaso, baka hindi ka na makabalik bilang isang pulis. May posibilidad din na makulong ka ng matagal na panahon. Kalmadong sagot naman ni Ponggay. Malinis ho ang konsensya ko, Vice, ginagawa ko lang ho ang alam kong tama. Sagot naman ni Vice, ako naman ni isang maunawain na tao, maintindihan ko naman kung ikaw ay napaikot at nabula sa lahat ng mga kasinungalingan ni Tanggol. Naiintindihan ko yan. Kaya pwede kitang matulungan para mabawasan man lang o mapababa mga kaso mo. Pero isa lang naman hihilingin namin yung makipagtulungan ka at kapag nangyari yon, gagawin ko ang lahat para hindi ka maalis bilang pulis at hindi ka makulong. Sa buong oras na nagsasalita ang Vice Mayor, si Ponggay ay nakatawa lang at ang sagot niya sa mga sinasabi ni Vice ay, mawalang galang na po pero alam ko ang diskarte mo. Natawa din ang Vice Mayor at napatanong, ano naman ang iyong ibig sabihin? Sagot naman ni Ponggay, ganito yon. Alam mong may pinangakuan ka dati at hindi mo tinupad, napaisip si Vice. At nabiglang napaluha si Ponggay dahil may naalala siya. Tanong ng Vice Mayor, sino ba yun? Sagot naman ni Ponggay, siya ay tatay ko. Tanong ng Vice, sino ba ang tatay mo? Sagot ni Ponggay, si Mauro Garcia. Napaisip ulit ang Vice at sinambit ang mga salitang, si Mauro talaga. Hindi sa akin nabanggit na meron pala siyang anak na pulis. Wika ni Ponggay. Marami pa kayong hindi alam sa kanya. Paghihirap sa loob ng kulungan. Ginawa niyong laruan ng tatay ko, nung nagkaipitan pinakulong niyo siya at pinabayaan. Sumagot naman si Vice. May nangyari kay Mauro sa tatay mo. Pero siya ang may kasalanan nun. Sagot naman ni Ponggay. Tigilan na natin ang pagpapanggap. Sinabi na sa akin lahat ng tatay ko ang katiwalian mo. Matapos mo siyang gamitin ay pinapatay mo siya. Kaya Vice, huwag kayong mag-alala, pinapangako ko sa inyo, gagawin ko ang lahat-lahat para mabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. Ilalabas ko lahat ng baho mo at ng pamilya mo. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang pagkamatay ng tatay ko. Wika naman ng Vice. Alam mo Garcia, sayang ka. Mali ang binabangga mo. Sino ka ba at ano ka ba para sirain ako? Ito ay wag mong kakalimutan, kaya nandito ka ngayon sa harap ko. Dahil binuhay pa kita at nasa kamay ko ang iyong buhay. Pwede kitang patahimikin na walang maghahanap ng bangkay mo. Kaya mag-isip-isip ka. Tinawag na ng Vice ang pulis at sinabi ang salitang, ilabas na niyo ito. Pinagmasdan ni Ponggay si Vice habang siya ay lumilisan.
Pinulong ni Rigor ang kapulisan. Wika niya, makinig kayo, parami ng parami ang protesta sa buong Maynila. Binubuo ito sa kasinungalingan sa kampo ni Tanggol Montenegro. Huwag kayong pumayag na kumalat ang kabubuhan nila sa buong Maynila. Hindi sila pwedeng magprotesta sa mga lugar na hindi nakaatas sa kanila. At kung meron sa kanilang manlaban, pinahihintulutan ko kayong gumamit ng dahas. Alang-alang sa kapayapaan ng buong Maynila. Understood? Sumigaw ang mga pulis ng sir, yes sir. Ang taong bayan naman, lalo na ang mga nagpoprotesta, ay sumisigaw ng Guerrero patalsikin sa pwesto, Guerrero Guerrero patalsikin sa pwesto. Nagsalita ang namumuno ng protesta na, kung natatandaan ninyo, noong tayo ay nag-umpisa ng rally laban sa mga Guerrero, kakaunti lang tayo noon. Pero ngayon, tumingin kayo sa paligid. Padami tayo ng padami at kahit pa ang mga kaalyado ni Vice Mayor Guerrero na mga konsehal ay kaanib na natin ngayon. Ito ay patunay sa madumi at walang malasakit na paglilingkod ng mga Guerrero. At nagsisigaw ang mga nagrarally tanda ng pagsang-ayon, muli nilang nabanggit na patalsikin ang mga Guerrero. Dagdag pa ng nagsasalita. Mga Manileño, humihingi ako ng tulong sa inyo. Huwag kayong matakot at samahan niyo kami sa laban na to. Dahil kahit na makapangyarihan ang mga Guerrero na yan, kapag iisa ang boses natin, ito ay dadagundong sa buong Maynila. Dadagundong sa bawat bahay na inapi nila. Atin ang Maynila, tayo ang pag-asa, kaya sabay-sabay tayo. At sabay-sabay ang taong bayan na nagrarally at nagsisigaw muli ng Guerrero, Guerrero patalsikin sa pwesto. Guerrero, Guerrero patalsikin sa pwesto. At dumating na nga ang mga kapulisan na pinadala ni Rigor upang pigilan o paalisin ang mga magrarally. Wika ng isang leader na rally, mukhang mapapalaban tayo sa mga pulis ah. Sagot naman ng isa, haharapin natin sila. At ang mga pulis ay bumuo na ng defensive line gamit ang mga police armor. Lumapit ang mga nagrarally sa kapulisan at lumapit ang commander ng pulis. Wika niya, umalis na kayo rito. Bawal kayo dito. Walang mangyayari sa pagpoprotestan nyo. Ngunit hindi pumayag ang mga nagrarally kaya nagpumilit sila at tinulak nila ang mga naka-armor na pulis. At doon na nga sumiklab ang laban, nagpaulan ng tubig ang kapulisan, ngunit ang taong bayan ay hindi natinag. Pinagtutulak pa din nila ang mga naka-armor na pulis dahil doon hindi na napigilan ang karahasan at nagkagulo sa munisipyo ng Maynila. Samantala dumating ang grupo ni Tanggol at Ramon kung saan nangyayari ang rally. Nakita nila na pilit binubuksan ng taong bayan ang gate at talagang determinado. Wika naman ni Miguelito, sige subukan niyong pumasok, iisa-isahin ko kayong lahat. At nagpatuloy ang pagtulak ng taong bayan sa gate. Dahil sa sobrang dami ng tumutulak, hindi na nakayanan ng kapulisan na sila ay pigilan at tuluyan ng nabuksan ang gate. Pumasok na ang taong bayan kaya nagkagulo ulit sa loob laban sa mga kapulisan. Nakita ni Tanggol na pumasok na si Miguelito kaya nilabas na niya ang kanyang baril upang maghanda sa labanan. Wika ni Tanggol. Sa likod tayo pumasok at sila ay dumaan sa gilid upang makahanap ng papasukan. Sabi ng secretary ng commissioner. Nagkakagulo po sa ibaba, andito na po sa gusali si Mayor Miguelito. Inutusan naman ng commissioner na kunin ng kanyang secretary ang hard drive at sabihan ang mga gwardya upang harangin ang alkalde kasi hindi pwedeng makapasok iyon sa gusali. Si Miguelito naman ay nagmamadali papuntang itaas ng gusali, ang taong bayan ay nakapasok na din. Sa parking lot dumaan ang grupo ni Tanggol at palihim silang nagtatago, ang taong bayan ay pumasok rin doon. Si Miguelito ay tagumpay din na nakapunta sa itaas. At nagwika pa ito ng, "Let's go boys." Ito ay patuloy na naglalakad papunta sa silid kung nasaan ang commissioner. At pahampas na binuksan nito ang pintuan at bumati ng, "Magandang umaga Commissioner Medina." Sagot naman ng commissioner,
Mayor, ano pa bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat na nagdala kayo ng gulo rito? Wika naman ng Mayor, ano pa bang ginagawa ninyo dito? Pwede na kayong umalis. Dahil sa takot ng tatlong kasama ng Commissioner ay napilitang lumabas. Wika ulit ni Miguelito, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Commissioner. Pumunta ako dito upang siguraduhin na hindi mo ilalabas ang resulta ng eleksyon. Sagot naman ng Commissioner. Sa nangyayaring kaguluhan dito sa Maynila dahil sa kagagawan nyo, sa palagay mo ba maniniwala pa ang mga tao na ikaw ang panalo? Nang gigigil naman na sagot ni Miguelito, just name your price, everyone has a price. Magkano ba kailangan mo? Millions. Billions. I'll give it to you. Sabihin mo lang sa akin, magkano ang katahimikan mo? Ang grupo naman ni Tanggol ay namumblema kung paano sila makakapasok. Tumingin-tingin sa paligid si Tanggol upang makahanap ng paraan. Nakita niya ang fire alarm at hinampas niya ito ng kanyan baril. Ang fire alarm ay tumunog at ang mga tao ay naging aligaga kaya kanya-kanya sila ng pagtakbo. At nakakita ng paraan ang grupo ni Tanggol upang makapasok. Samantala tinanggihan ng Commissioner ang alok ni Mayor. Wika niya, pasensya na Mayor, ngunit hindi nababayadan ang aking dignidad. Sukang-suka na ang mga tao sa pamumuno ninyo. Kaya panahon na para bumaba kayo sa pwesto at malaman ng buong Kamaynilaan na si Tanggol Montenegro ang totoong nanalo noong eleksyon. Hinugot ni Miguelito ang kanyang baril at tinutukan ang Commissioner. Tanong nito, anong sinabi mo? Hindi ata tayo nagkakaintindihan, Commissioner. Habang tumutunog ang fire alarm, tuluyan ng papasok ang grupo ni Tanggol. Sila ay dumaan sa emergency exit ng gusali. Sila Tanggol ay napahalo na sa kumpulan ng tao na gustong pumasok sa gusali, hindi sila makagalaw ng maayos dahil sa sobrang siksikan at dahil din sa mga gwardya na nakaharang. Kaya binanatan na din nila Tanggol ang mga gwardya upang makadaan.